Malam noon sa isang marangyang bahay ng isang sikat na ministro, na kilala bilang pinakabanal, pinakamapagbigay, at pinakarespetado, natuklasan ng pulisya ang isang bagay na marahil ay kahit impyerno ay ayaw tanggapin. Sa likod ng kanyang mahinhing ngiti, sa likod ng mga sermon na nagpaiyak sa libu-libong tao, lumalabas na ang ministrong ito ay nagtatago ng isang sikreto na mas madilim pa kaysa sa gabing walang buwan. Nang buksan ang pinto ng kanyang ref, hindi karne ng baka ang nakita, kundi mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Maayos na nakasalansan na parang sangkap sa isang mamahaling restaurant. Sa freezer, 15 bungo ang nakatitig ng walang buhay na tila nagtatanong kung bakit sila napili. At ang mas nakakapangilabot pa, ang adobo na ibinahagi sa mga kapitbahay ay hindi pala ordinaryong adobo. Paano nagawang maging halimaw ang isang taong karespe-respeto nang hindi man lang napapansin ng sinuman? Gaano katagal niya isinagawa ang ritual na pagkain ng tao? At ang pinakakatakot sa lahat, gaano karami pang biktima ang hindi pa natutuklasan? Ito ay hindi lamang simpleng krimen. Hindi lamang ito kabaliwan. Ito ay isang bangungot na lumago sa gitna ng lipunan nang hindi namamalayan ng sinuman. At ngayong gabi, papasok ka sa bahay na iyon at makikita ang katotohanang matagal nang itinago. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe at panoorin ang video hanggang sa dulo. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Sana'y sa pamamagitan ng mga panalangin, bigyan tayo ng Diyos ng biyaya at lahat tayo ay makamit ang kanyang awa sa araw ng paghukom. Ang Manila noon ay dapat sanang payapa, ngunit may nagbago sa hangin nang umalinggaw ang sirena ng pulisya sa gitna ng trapiko. Walang nakakaalam na sa loob ng ilang minuto, masaksihan ng buong lungsod ang isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan nito. Isang marangyang bahay ng isang sikat na ministro, isang taong kinikilala bilang huwaran, ang biglang kinubkob ng otoridad. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang naging sentro ng pambansang atensyon ang bahay ng isang iginagalang na tao? Ang tanong na iyon ay bumagabag sa bawat isip na nakarinig ng balitang ito. Ang bahay ay nakatayo ng maringgal sa sulok ng isang eksklusibong komunidad sa Quezon City. Ang puting pintura nito ay sariwa pa, ang luntiang hardin ay maayos, at laging pinupuri ng mga kapitbahay ang kanilang kabaitan. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng marangyang pinto ay may nagtatagong sikreto na mas madilim pa kaysa sa gabing walang buwan. Sino ang mag-aakala na ang bahay na pinupuntahan ng mga miyembro para humingi ng payong espiritual ay nagtatago pala ng tumpok ng bungo ng tao sa kusina nito? Nang pumasok ang pulisya sa bakuran ng bahay, nagsimulang maramdaman ang tensyon. Ilang kapitbahay ang sumilip sa likod ng bakod. Ang ilan ay bumubulong sa takot, ang iba naman ay natigilan ng walang imik, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Paano nangyari na ang taong kanilang iginagalang at minamahal ay sangkot sa isang bagay na napakarumi at nakakatakot? At higit sa lahat, ano ang talagang nakatago sa marangyang kusina? Matapos sirain ang pangunahing pinto, sinalubong ang mga otoridad ng kakaibang amoy. Hindi amoy bulok, hindi rin amoy malansa, ngunit isang amoy na nagdudulot ng hinala. Ang amoy ay parang inasnan na karne, isang bagay na hindi dapat doon. Tama ba ang kanilang hinala? Posible bang may nagtatago ng isang bagay na hindi dapat kinakain ng tao? Sa labas, lalong nataranta ang mga residente nang marinig ang balita na may natuklasan ang pulisya na hindi normal sa loob ng bahay. Mabilis na kumalat ang mga tsismis. May nagsasabing natagpuan ang bangkay, may nagsasabing mailihim na imbakan, at mayroon ding bumubulong sa takot na sangkot ang ministro sa itim na salamangka. Gayunpaman, walang sinuman ang nag-akala na ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa anumang tsismis. Nang buksan ng mga pulis ang malaking silver na refrigerator sa pangunahing kusina, natahimik ang lahat. Walang nakahanda para sa tanawing iyon. Maayos na nakasalansan ang tumpok ng sariwang pulang karne sa mga plastic bag, kumpleto sa mga label ng petsa. Sa unang tingin, mukha itong premium na suplay ng karne, ngunit ang kulay at tekstura nito ay hindi katulad ng baka, hindi katulad ng kambing, at lubhang naiiba sa anumang karne na karaniwang ibinebenta sa palengke. Saan galing ang karne na iyon? Bakit napakarami nito? Agad na nasagot ang tanong ng matuklasan ng mga pulis ang mas nakakatakot na bagay. Isang malaking kahon sa ilalim ng kitchen counter na naglalaman ng mga buto ng tao na maayos ng hiniwa.
Mayroong 15 bungo na nakasalansan na parang koleksyon na itinago. Nanlaki ang mga mata ng bawat pulis sa hindi makapaniwala. Paano nila natagpuan ang ganitong bagay sa bahay ng isang sikat na ministro? Paano nagawang gumawa ng ganoong kalupit na gawain ang isang taong itinuturing na banal? At ang mas nakakakilabot pa, para saan niya itinago ang lahat ng ito? Kumalat ang balita sa loob ng ilang segundo. Dumagsa ang mga mamamahayag na parang balang. Nagriring ang mga telepono ng mga residente ng walang tigil. Puno ng digital na sigaw ang mga WhatsApp group at nanginig sa takot ang buong lungsod. Hindi handa ang Manila na harapin ang katotohanang ang ministrong madalas magturo ng moralidad at kabutihan ay may kusina pala na puno ng karne ng tao. Sino ang mga biktima? Saan galing ang lahat ng bangkay na iyon? At ang pinakakatakot sa lahat, kailan pa ito nagsimula? Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang umalingaw ng mas malakas kaysa sa lahat. Totoo ba na sa lahat ng panahong iyon, sila, ang mga kapitbahay na madalas bigyan ng masarap na adobo, ay kumain ng karne ng tao nang hindi namamalayan? Ang tanong na iyon ay humampas sa mga residente na parang martilyo. Totoo ngang masarap ang adobo, malambot, at laging nagpapagulo sa isip dahil naiiba ang lasa nito sa karaniwang karne ng baka. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang pagkakaiba na iyon ay nagmula sa isang bagay na napakadilim. Naging bahagi ba sila ng isang krimen na hindi nila kailanman inakala? Nakakain ba sila ng kapwa-tao? Nagkagulo ang Manila. Lahat ng tiwala sa ministro ay nawasak sa isang iglap. Isang katotohanan na napakalupit ang nagsimulang lumabas, ngunit nagsisimula pa lang ang lahat. Sa likod ng mga pader ng bahay na iyon, mayroon pang kakilakilabot na naghihintay na isalaysay. Mas madilim pang katotohanan ang nakatago. Ang tanong ngayon ay, handa ba ang lipunan na marinig ang lahat? Dahil ang natuklasan ng pulisya ay simula pa lamang, at ang kadiliman ng sikreto ay higit pa sa nakikita ng mata ng tao. Ang pangalan niya ay madalas lumabas sa mga sermon sa telebisyon. Viral siya bilang isang taong mahinahon, magalang at punong-puno ng pagmamahal. Tuwing linggo, ang kanyang bahay ay dinadalaw ng mga miyembro na gustong humingi ng payo. Kilala siya na laging nakangiti, laging nagpapakalma, laging tumutulong. Paano nagawang itago ng isang taong mukhang napakadangal ang ganoong kalaking kadiliman? Ang tanong na iyon ay bumagabag sa isip ng lahat. Nalinang ba sila ng isang maskara ng kabanalan? O mayroon bang madilim na bahagi ang ministro na hindi kailanman nalaman ng sinuman? Ang kanyang asawa, isang mahinhing babaeng nakabalabal at may mabuting kalooban, ay laging nasa tabi niya. Mukha silang perpektong mag-asawa, walang anak, ngunit ang kanilang bahay ay laging puno ng tawanan ng mga miyembro. Madalas silang magluto ng magkasama, mag-imbita ng mga kapitbahay para kumain, magbahagi ng adobo, kare-kare, at iba pang luto ng karne. Walang kahit kaunting tanda na ang pagkain na iyon ay nagmula sa maling pinagmulan. Paano nila nagawang itago ang lahat ng ito ng napakatagal? Naaalala ng ilang kapitbahay ang maliliit na alaala na ngayon ay nakakatakot. Isang ina ang nagsabing laging nagbibigay ng adobo ang ministro na may mainit na ngiti at laging pinupuri niya ang malambot na lasa nito. Isang ama ang madalas tumatanggap ng kare-kare tuwing Pasko at laging nagtataka kung anong karne ang ginamit dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganoong kalambot na tekstura noon. Ngayon, ang lahat ng tanong na iyon ay naging takot. Nakakain ba sila ng karne ng tao? Bakit ginawa ito ng ministro? Saan nagmula ang maling paniniwala na nakakapagpagaling ang karne ng tao? May nagturo ba sa kanya? O nahulog siya sa isang delusyon na nagpaniwala sa kanya na ang pagkain ng karne ng tao ay nagbibigay ng supernatural na kapangyarihan o kabataan? Ano ba talaga ang nangyari sa nakaraang ilang taon na nagpabago sa kanya mula sa isang huwaran tungo sa isang halimaw? Inimbestigahan ng pulisya ang kanyang nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, ang ministro ay nagkaroon ng malubhang sakit na halos kumitil sa kanyang buhay. Matapos gumaling, mayroong maliit na pagbabago na napansin. Naging mas sarado siya, mas mapili sa mga bisita, mas madalas magkulong sa kusina o sa isang espesyal na silid na ngayon ay pinaghihinala ang lugar ng pagproseso ng karne ng tao. Nagdulot ba ang sakit na iyon ng pagbabago sa kanyang pag-iisip o may nag-alok ng alternatibong gamot na nagtulak sa kanya sa kakilakilabot na gawain na ito?
Isang kamag-anak niya ang nagsabi na umamin ang ministro na nakatuklas siya ng isang sinaunang kaalaman sa kalusugan na sinasabing mas epektibo kaysa sa modernong medisina. Ngunit walang nakakaalam na ang kaalaman na iyon ay patungkol sa pagkain ng karne ng tao. Sino ang nagtanim ng ideyang iyon sa kanyang isip? O natuklasan niya ba ito sa pamamagitan ng kanyang obsesyon sa walang hanggang buhay? Nang buksan ng pulisya ang isang maliit na basement na bihirang gamitin, natagpuan nila ang mga sulat kamay na tala. Ang ilan ay mga panalangin at espiritual na motibasyon. Ngunit ang iba naman ay naglalaman ng nakakakilabot na paglalarawan ng anatomiya ng katawan ng tao, kung paano hiwain ang karne upang manatiling sariwa, at mga tiyak na pamamaraan ng pagluluto upang gawing mas malambot ang tekstura. Paano nagawang sumulat ng isang taong nagtuturo ng kapayapaan ng mga ganito kalupit na bagay? Alam ba niya na ang kanyang mga ginagawa ay gawain ng isang mamamatay tao, o itinuturing niya ba ang lahat ng ito bilang sakripisyo para sa kanyang kalusugan? Ang kanyang asawa ay isa ring malaking misteryo. Biktima ba siya o kasama sa krimen? Bakit hindi siya nagsumbong? Paano siya nakapagluto ng karne ng tao nang hindi man lang nandidiri o natatakot? Naniwala rin ba siya sa doktrina ng kanyang asawa o pinili lamang niyang sumunod at manatili sa takot? Nang arestuhin, hindi sumigaw o nagtangkang tumakas ang ministro. Ngumiti lamang siya ng bahagya at sinabing, "Ginawa ko ito para sa mas mahabang buhay." Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa mga otoridad. Ang isang taong iginagalang ng libu-libong tao ay itinuturing ang karne ng tao bilang lunas. Nawala na ba siya sa katinuan o naging malinaw ba ang kanyang isip mula pa sa simula? Ang mga kapitbahay ngayon ay umiiyak sa takot. Naramdaman nilang sila ay nalinlang sa moral, espiritual at maging sa pisikal. Naramdaman nilang sila ay ipinagkanulo ng isang taong dapat sanang gumabay sa kanila sa kabutihan. At ngayon, isang tanong ang bumabagabag sa kanila ng walang tigil. Kung ang ministrong tila pinakabanal ay kayang itago ang ganito kalaking kadiliman, sino pa ang may nagtatagong kakilakilabot na sikreto sa likod ng kanilang mabait na ngiti? Ang ministro ay hindi na ngayon isang huwaran, siya ay naging simbolo ng kadilimang nagkukubli bilang liwanag. Ngunit paano nagsimula ang lahat? Gaano katagal na niya ito ginagawa? Ang 15 bungong iyon ay pawang ninakaw sa mga libingan o mayroon pang ibang biktima na hindi kailanman naitala? Ang sagot ay marahil nakabaon kasama ng mga buto na hindi pa natutuklasan. At ang misteryo ay nagsisimula pa lamang. Ang umagang iyon ay dapat sanang isang ordinaryong araw para sa isang maliit na pamilya sa Southern Manila. Dumating sila sa libingan ng isang kamag-anak upang asikasuhin ang muling otopsya na hiniling ng forensic team upang linawin ang hinala ng medical malpractice. Ngunit nang simulan ng mga opisyal ang paghukay sa libingan, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Walang laman ang kabaong, walang bangkay, walang saplot, tanging isang madilim at tahimik na butas sa lupa. Tila may nagnakaw ng katahimikan ng libingan noong nakaraang gabi. Ang pag-iyak ng pamilya ay pumunit sa hangin. Paano nawala ang bangkay nakakalibing pa lamang ilang araw na ang nakakaraan ng walang bakas? Sino ang nakagawa ng pagnanakaw ng bangkay? Para saan? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin na parang ulap na tumatakip sa mga mata ng sinumang nakakakita. Bakit nagkaroon ng pagnanakaw ng bangkay sa isang malaking lungsod tulad ng Manila sa isang pampublikong sementeryo sa ilalim ng pagbabantay ng mga tagapagbantay ng libingan na dapat ay laging nagbabantay? Tinawagan ang pulisya. Akala nila ang kaso ay simpleng administratibong pagkakamali o paglilipat ng lupa. Ngunit nang makita ang mga bakas ng maayos at bihasang paghukay, napagtanto nila na hindi ito gawa ng isang baguhan. Mayroong sadyang naghukay sa libingan sa isang planadong oras at binuhat ang bangkay ng may katumpakan na parang naglalabas ng mahahalagang bagay mula sa isang safe. Sino ang may motibasyon para gawin ang ganitong bagay? Sa paligid ng libingan, nagsimulang magtipon ang mga residente, bumubulong sa takot. Ang ilan ay umamin na nakarinig sila ng kakaibang ingay sa gabi, tulad ng tunog ng lupa na hinuhukay o mabilis na paggalaw. Ngunit sino ang mga ngahas na suriin ang libingan sa hating gabi? Bakit nila hinayaan ang takot na mamayani hanggang sa nawala ang katotohanan? Humihingi ng sagot ang pamilya ng biktima. Ayaw nilang tanggapin na nawala na lang ng ganoon ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Pula ang kanilang mga mata, puno ng galit at pagkadismaya.
Sinumang nagnakaw ng bangkay na iyon ay dapat managot. Ngunit ang mas nakakatakot para sa kanila ay ang pinakamalaking tanong, nasaan na ang bangkay ngayon? Nagsimulang tanungin ng pulisya ang tagapagbantay ng libingan. Ang lalaki, sa edad na 50, ay mukhang kinakabahan. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido, kahit bago pa magsimula ang interogasyon. Bakit siya mukhang takot na takot? May alam ba siya o kasama ba siya sa krimen? Nang tanungin ng mga opisyal ang mga pangunahing tanong, sino ang pumasok sa libingan sa nakaraang 3 gabi, nanahimik ng matagal ang tagapagbantay, masyadong matagal. Hindi siya nangahas tumingin kanino man. Nanginginig ang kanyang katawan. May malaking sikreto siyang tinatago. Ano ba talaga ang nakita niya? Ano ba talaga ang ginawa niya? At nang simula ng pulisya ang pagbigay ng pressure, doon siya bumagsak. Ang kanyang pag-iyak ay pumunit, hindi parang pagsisisi, kundi parang takot ng isang taong alam na magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Matapos lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang una niyang sinabi ay isang maliit na pag-amin. Sumusunod lang ako sa utos. Utos nino? Sinubukan ng tagapagbantay ng libingan na iwasan ang tanong, ngunit hindi siya pinayagan ng pulisya. Pagkatapos ng ilang oras na interogasyon, umamin siya na hindi ito ang unang beses na nangyari ang pagnanakaw ng bangkay. Ilang taon na, ilang dosena na, at marahil daan-daan na kung bibilangin mula sa mga libingan na hindi kailanman sinuri ng mga pamilya. Ang pahayag na iyon ay yumanig sa silid. Paano nangyari ang trahedyang ito ng ilang taon nang hindi nalalaman ng sinuman? Bakit walang ibang pamilya ang nakapansin? Ilan libingan ang hinukay ng walang pahintulot? Nang lalong pisili ng pulisya, sa wakas ay lumabas ang isang pangalan na nagpatigas sa lahat, isang sikat na ministro sa Manila. Isang pangalang iginagalang, isang pangalang dinidiyos, isang pangalang imposibleng sangkot sa pagnanakaw ng bangkay. Ngunit sumumpa ang tagapagbantay ng libingan, siya ang nag-utos, siya ang bumili, siya ang nagbayad ng mahal. Bakit kailangan ng ministro ang mga bangkay? Para sa anong kaalaman? Para sa anong layunin? Totoo ba ang lahat ng ito? Ang mga tanong na iyon ay nagpatahimik sa buong pangkat ng investigasyon. Napagtanto nila ang isang bagay, ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan, mas madilim, mas nakasusuka, at nasisilayan pa lamang nila ang ibabaw. Matapos ang pag-amin na iyon, agad na inaresto ng pulisya ang tagapagbantay ng libingan na matagal nang naging tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng mga patay at ng interes ng isang ministro na tila may madilim na obsesyon. Nang ikabit ang posa sa kanyang pulso, umiyak ang tagapagbantay na sinasabing naghahanap lang siya ng karagdagang pera. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi makapawi sa katotohanang naidala niya ang dose-dosenang bangkay sa kamay ng isang may-ari ng marangyang bahay na hindi inaasahan. Sa loob ng police car, patuloy na bumubulong ang tagapagbantay ng isang bagay na nakakapagpatindig balahibo. Hindi ko alam na kinakain niya. Akala ko para lang sa pananaliksik. Hindi ko alam. Ngunit totoo ba na hindi niya alam? Posible bang hindi niya talaga naunawaan ang nangyari sa mga bangkay na iyon matapos niyang iabot? Sa istasyon ng pulisya, nagpatuloy ang interogasyon. Ipinakita ng mga opisyal ang listahan ng mga nawawalang bangkay sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang bilang ay nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Hindi lang isa, hindi lang 3, hindi rin 10, kundi mahigit 20 kaso ng misteryosong pagkawala ng bangkay. Lahat ay nangyari sa mga lugar na binabantayan ng lalaking iyon. Mas malaki ba ang totoong bilang kaysa sa naitala? Ilan pamilya ang hindi nakakaalam na ninakaw ang kanilang mahal sa buhay? At mas nakakatakot pa, gaano karaming karne ng tao ang nakain ng ministro at ng kanyang asawa? Nang tanungin ng pulisya kung paano nangyari ang transaksyon, ipinaliwanag ng tagapagbantay ng libingan ng detalyado na nagpakilabot sa sinuman. Sinabi niya na laging tumatawag ang ministro sa tiyak na oras. Hindi kailanman sa araw, laging sa hating gabi. Ang kanyang boses ay kalmado, mahinahon, magalang, hindi akma sa imahe ng isang halimaw. Sinabi lamang niya, kailangan ko pa ng isa bukas. Bagong bangkay. Paano nagawang itago ng ganoong kahinhin na boses ang ganoong kalupit na hangarin? Paano nagawang mag-utos ng isang taong nagtuturo ng kabutihan ng pagnanakaw ng bangkay na parang nag-order lang ng gulay sa palengke?
Agad na napagtanto ng pulisya na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw ng bangkay. Ito ay tungkol sa isang taong sadyang nangongolekta ng mga katawan ng tao. Para saan? Para kainin, para sa ritual, o para sa isang bagay na mas madilim? Ang tanong na iyon ay sa wakas na sagot ng banggitin ang tagapagbantay ng libingan ang isang bagay na nagpatahimik sa silid ng interogasyon. Lagi niyang pinipili ang mga bangkay na buo pa ang katawan. Sabi niya, mas maganda ang sariwang karne para sa kanyang kalusugan. Sariwang karne, kalusugan. Dalawang salita na hindi dapat magkasama sa isang pangungusap. Ano ang pinaniniwalaan ng ministro? Ano ang iniisip niya nang ilagay ang karne na iyon sa kanyang bibig? Naniniwala ba talaga siya na ang karne ng tao ay makapagpapagaling ng sakit? O ito ba ay isang dahilan lamang upang itago ang isang kanibalistik na pagnanais na matagal na niyang taglay? Sa wakas, ipinakita ng pulisya ang larawan ng bahay ng ministro. Isang malaki, malinis, marangyang bahay na parang palasyo. Agad na tumango ang tagapagbantay ng libingan nang makita ang larawan ng kusina. Doon ko idinala ang mga bangkay, anya na nanginginig ang boses. Lagi siyang nagpapasalamat ng magalang. Bakit nagagawa ng isang taong napakagalang ang isang bagay na napakababoy? Nang tanungin kung paano dinala ang mga bangkay sa bahay, inihayag ng tagapagbantay ng libingan ang iba pang detalye na mas nakakatakot. Minsan, dinadala niya ang bangkay sa sarili niyang sasakyan, maayos na binalutan na parang nagdadala ng gamit sa paglipat. Minsan, tumutulong din ang kanyang asawa sa pagbukas ng likurang pinto, nakangiti na parang normal ang lahat. Alam ba ng asawa? Nasiyahan ba siya sa proseso o naging biktima lamang siya ng doktrina ng kanyang asawa? Nagsimulang lumabas ang mga tanong tungkol sa pakikipagtulungan ng mag-asawa. Kung sabay silang kumain, sabay magluto, sabay magbahagi ng pagkain sa mga kapitbahay, nalampasan na ba nilang dalawa ang limitasyon ng pagkatao nang walang kaunting pakiramdam ng pagkakasala? Sinabi rin ng tagapagbantay ng libingan na laging malaki ang bayad ng ministro. Sapat ang halaga para matukso ang sinuman. Ngunit bakit patuloy siyang tumatanggap? Hindi ba siya nakaramdam ng pagkakasala tuwing inililipat niya ang isang bangkay na dapat ay tahimik na nakahimlay sa lupa? O binubulag ba ng pera ang budhi ng isang tao hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang tama at mali? Sa wakas, nagtanong ang pulisya ng huling tanong na nagpakilabot sa lahat. Ilan bangkay na ang ibinigay mo sa ministro? Tinakpan ng tagapagbantay ng libingan ang kanyang mukha at umiyak ng humihikbi. Halos hindi marinig ang kanyang mahinang boses. Hindi ko na matandaan. Napakarami. Ang pangungusap na iyon ay umalinggaw sa silid na parang kapahamakan. Napakarami. Ilan ang bilang? 20? 30? 50? Ilang bangkay na ang hiniwa, niluto at kinain ng ministro at ng kanyang asawa? At ang pinakakatakot sa lahat ay ang tanong na hindi pa nasasagot, lahat ba ng biktima ay bangkay na ninakaw sa libingan o mayroon pang buhay na biktima na pinatay bago lutuin? Ang kadiliman ng kasong ito ay lalong lumalalim at alam ng pulisya na nasisilayan pa lamang nila ang pintuan ng impyerno. Matapos ihayag ng tagapagbantay ng libingan ang pangalan ng sikat na ministro, hindi na maaaring baliwalain ng pulisya ang nakakagulat na katotohanang lumabas. Agad nilang sinuri ang mga talaan ng nawawalang bangkay mula sa iba't ibang sementeryo sa Maynila sa loob ng ilang taon. Ang resulta ay nagpabago sa silid ng investigasyon na parang isang hukuman ng ibang mundo. Puno ng mga larawan ng hinukay na libingan, listahan ng mga nawawalang pangalan ng namatay, at isang timeline na dahan-dahang lumiliit sa isang punto, ang marangyang bahay ng ministro. Bakit ang lahat ng bakas ay tumuturo sa isang taong iginagalang? Paano nagawang masangkot ng isang espiritual na lider sa isang kakilakilabot na krimen na marahil ay ayaw pang isipin ng isang serial killer? Ipinatong ng mga investigador ang mga lokasyon ng nawawalang bangkay sa isang malaking mapa. Ang bawat lokasyon ay konektado ng isang pulang linya. At nang hindi inaasahan, lahat ng linyang iyon ay tumuturo sa parehong lugar, ang malaking bahay na laging maliwanag sa gabi, ang bahay na laging puno ng mga miyembro sa ilang araw. Ang bahay na hindi nila kailanman inakala na magiging sentro ng isang network ng ninakaw na bangkay. Ang bahay ng ministro ay hindi na ngayon simbolo ng kapayapaan, kundi isang lugar kung saan ang kadiliman ay tahimik na naninirahan ng hindi namamalayan ng sinumang kapitbahay.
Nang pumunta ang pulisya sa lugar upang magsagawa ng pagmamanman at magtanong-tanong sa mga residente, halos hindi kapanipaniwala ang kanilang mga tugon. Pinupuri ng lahat ang ministro. Sinabi nilang siya ay mapagbigay, madalas magbahagi ng pagkain, tumutulong sa mga mahihirap, nagbabayad ng matrikula ng mga ulila, at maging nagpapagamot ng ilang may sakit na residente. Paano nagawang magkaroon ng kusina na puno ng karne ng tao ang isang taong napakabait? Pawang maskara lamang ba ang lahat ng kanyang kabaitan? O naniniwala ba talaga siya na ang kanyang ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking bagay, isang bagay na tama ayon sa kanyang baluktot na pag-iisip? Nang ipakita ng pulisya ang larawan ng mga bungo na natagpuan sa kusina ng bahay, umiyak ng histerikal ang ilang residente. Naramdaman nilang sila ay nalinlang, napahiya, ininsulto. Paano sila nakapagtiwala ng lubos sa isang taong nagtatago pala ng impyerno sa likod ng kanyang refrigerator? Bakit hindi sila kailanman naghinala ng anumang kakaiba? Ang tanong na pinakabinabagabag sa kanila ay ang adobo na madalas nilang kainin, saan ba talaga gawa iyon? Mas malalim na sinuri ng pulisya ang pattern ng pagbili ng pagkain ng ministro. Lumabas na bihira siyang bumili ng karne sa palengke. Madalas, sinasabi ng kanyang asawa na mayroon silang sariling stock ng karne mula sa kanilang family farm. Ngunit bakit walang sinumang kapitbahay ang nakakaalam sa pagkakaroon ng farm na iyon? Paano kung ang stock na iyon ay hindi galing sa hayop kundi sa mga ninakaw na libingan mula sa mga bangkay na wala ng buhay? Ang lahat ng posibilidad na iyon ay naging isang mapait na katotohanan na kailangang tanggapin. Natagpuan ng forensic unit na nagsuri sa mga buto sa kusina ang isang pattern ng paghihiwa na napakalinaw. Tila may karanasan ang salarin. Mula sa anggulo ng hiwa, teknik ng pagbalat, hanggang sa paghihiwalay ng karne mula sa buto, lahat ay nagpapakita ng kasanayan na hindi taglay ng basta-bastang tao. May nagturo ba sa ministro? Natuto ba siya ng teknik na iyon ng mag-isa? O mayroon pang ikatlong partido na hindi pa natutuklasan? Bakit napakahusay ng isang tao sa paghihiwa ng karne ng tao? Sa pagsusuri ng basement ng bahay, natagpuan ng pulisya ang isang lugar na tila ginagamit bilang silid ng paglilinis ng bangkay. Kapapalit lang ng ceramic tile floor, ngunit ang mahinang amoy na nakakabit ay hindi makapagsinungaling. May mga bakas ng chemical cleaner, bakas ng maliliit na pinutol na buto, at natitirang pinatuyong hibla ng karne. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay ng isang kakilakilabot na bagay, matagal nang nangyayari ang paghihiwa. Gaano katagal? Walang nakakaalam. Ngunit ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa hinala na ginagawa ng ministro ang gawaing ito nang hindi bababa sa 5 taon. Marahil mas matagal pa. At sa dilim ng maliit na silid na iyon, tanging ang pulisya lang ang makakapagtanong sa kanilang sarili, gaano karaming biktima ang hindi pa natutuklasan. Ang marangyang bahay na iyon ay ngayon mukhang isang dambuhalang halimaw na nagtatago ng mga sikreto sa bawat sulok. Ang bawat silid, bawat aparador, bawat palapag ay tila nagtatago ng isang nakakatakot na kwento na naghihintay na mabuksan. At ang pulisya ngayon ay nasa mas malalim na teritoryo kaysa sa inaasahan nila. Alam nila ang isang bagay, ang natuklasan sa refrigerator, ay simula pa lamang ng isang mas nakakatakot na terror. Ang pinakamalaking tanong na nakabitin sa hangin, kumakain lamang ba ng ninakaw na karne ang ministro, o mayroon bang buhay na biktima na hindi nalibing? Nang araw na iyon, 2:30 ng madaling araw, kinugkob ng isang espesyal na pangkat ng pulisya na armado ng kumpleto ang bahay ng ministro. Mahina pa rin ang ilaw ng bahay na parang hindi pa natutulog ang may-ari. Nagluluto ba sila o may inihahanda silang mas nakakatakot pa sa pagkain? Nang sirain ang pinto, nilamon ng malakas na tunog ang katahimikan ng gabi. Sumigaw sa gulat ang asawa ng ministro. Samantala, ang ministro mismo ay nakatayo sa kusina, nakasuot ng malinis na puting apron at may malaking kutsilyo sa kamay. Wala siyang nakatitig, hindi natataranta, hindi nagulat. Tila alam na niya na darating ang oras na ito. Bakit siya mukhang kalmado? Bakit hindi siya nagtangkang tumakas? Naramdaman ba niya na wala siyang kasalanan? O naramdaman ba niya na ang kanyang ginawa ay isang mas mataas na espiritual na obligasyon kaysa sa batas ng tao? Inaresto ng pulisya ang mag-asawa at mabilis na sinuri ang bawat sulok ng kusina. At doon nila natagpuan ang isang tanawin na halos ikasuka ng ilang opisyal.
Ang malaking stainless steel refrigerator nang buksan ay naglabas ng amoy na hindi dapat nasa anumang bahay. Hindi amoy bulok kundi amoy sariwang karne. Isang amoy na pamilyar sa sinumang nakapunta sa Katayan. Ngunit hindi ito karne ng baka, hindi kambing, hindi manok. Maayos na nakasalansan ang mga transparent na plastic bag, sa bawat bag ay mailabel ng petsa. Mayroon ding maliliit na tala tungkol sa lambot ng karne, edad at bahagi ng katawan. Tulad ng tala ng isang profesional na chef. Ngunit anong klaseng chef ang naghahanda ng ganitong uri ng menu? Para kanino ang lutong ito? Natagpuan ng pulisya ang mga putol na hita ng tao na sariwa pa rin ang kulay pula. Mayroon ding mga putol na braso. Maging sa pinakailalim na istante ay mayroong isang ulo ng tao na hindi pa ganap na nalilinis. Ang walang laman nitong mata ay nakatitig sa pinto ng refrigerator, tila nagiging tahimik na saksi sa pagpatay na nangyayari ng ilang taon. Bakit nila itinago ang ulo na iyon? Para sa ritual o para sa sarili nilang pagkakakilanlan? O dahil lang sa hindi pa tapos linisin ng ministro? Sa kabilang bahagi ng kusina, mayroon pang kumukulong malaking kaldero. Nang buksan ng pulisya ang takip nito, lumabas ang amoy ng ginulay na karne. Malapot ang sabaw, malakas ang amoy, at ang karne na niluluto sa loob ay hindi nagtagal para mapagtanto ng pulisya na hindi ito ordinaryong karne. Paano nagawang lutuin ng isang tao ang karne ng tao na parang pang-araw-araw na ulam ng pamilya? Paano nagawang tumayo ng isang asawa sa tabi ng kanyang asawa habang naghahalo ng kaldero, alam na ang laman nito ay bahagi ng katawan ng tao? Totoo ba na gusto nila ang pagkain na ito? Mas gusto ba nila ito kaysa sa ordinaryong pagkain? O naniniwala ba sila na sa pagkain ng karne ng tao ay nakakakuha sila ng tiyak na kapangyarihan? Nang buksan ng pulisya ang maliit na freezer sa sulok ng kusina, natagpuan nila ang 15 bungo ng tao na maayos na nakasalansan. Ang bawat isa ay malinis, tinatrato na parang isang mahalagang koleksyon. Ang ilang bungo ay may bakas pa ng hiwa ng kutsilyo. Ang ilan ay may maliliit na marka sa kanang bahagi. Hindi alam kung para saan. Minarkahan ba ng ministro ang kanyang mga biktima? Ang mga bungo ba ay isang anyo ng dokumentasyon o pagkilala sa gawaing nagawa niya? Sa mesa ng kusina, mayroong isang maliit na notebook na may maayos at malinis na sulat kamay. Hindi ito mukhang tala ng isang kriminal. Ngunit ang nilalaman nito ay napakakilabot, mga tala kung aling bahagi ng katawan ang may pinakamagandang tekstura, mga binagong resipe, at maging ang schedule ng pagtanggap ng karne mula sa tagapagbantay ng libingan. Lahat ay nakasulat ng walang kahit kaunting pakiramdam ng pagkakasala. Paano nagawang sumulat ng isang tao ng ganitong bagay ng ganap na kalmado? Naniniwala ba talaga siya na ang kanyang ginawa ay isang anyo ng pagsamba o matagal na ba siyang nawalan ng moralidad? Nang i-secure ng pulisya ang bahay, natagpuan nila ang isang maliit na silid sa likuran na mukhang katayan ng hayop. Mayroon itong bakal na pangbitay, isang malaking mesa ng hiwaan, hose ng tubig, at mga bakas ng dugo na hindi lubos na nawala kahit nilinis na. Mula sa kulay at tekstura, alam ng mga forensic expert na dugo ng tao iyon. Ginagamit ba ang silid na iyon para hiwain ang mga bangkay? Ilan bangkay na ang hiniwa dito? Nang ilabas ang ministro na nakaposas, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na nagpatindig balahibo sa sinumang makakakita. Ang ngiti ng isang taong pakiramdam ay walang kasalanan. Ang ngiti ng isang taong naniniwala na siya ay tama. O mas nakakatakot pa, ang ngiti ng isang taong nasisiyahan sa kanyang ginagawa. At sa gitna ng gabing iyon, sa harap ng marangyang bahay na ngayon ay naging pinakakakilakilabot na crime scene sa Maynila, isang tanong ang bumabagabag sa lahat ng nakasaksi, kung hindi sila sinalakay ng gabing iyon, gaano karami pang biktima ang maluluto at kakainin? Ang nangyari ay hindi katapusan. Ito ay simula pa lang ng isang mas madilim na terror kaysa sa lahat ng nakaraang kabanata. Ang malaking refrigerator ay ngayon ang sentro ng atensyon ng mga forensic investigator. Kumukurap-kurap ang mga ilaw ng kamera habang kinukunan ang bawat sulok, bawat piraso ng karne, bawat bakas ng kutsilyo. Tila gustong magpatotoo ng mga kagamitan na ang marangyang kusina na ito ay naging tahimik na lugar ng pagpatay ng ilang taon. Dahil sino ang mag-aakala na ang malinis na stainless steel na refrigerator ay makapagtatago ng ganoong kalaking sikreto ng kamatayan? Ang mga pakete ng pulang karne na mailabel ng petsa ay isa-isang pinaghiwalay.
Binasa ng mga investigador ang mga tala na nanginginig ang mga kamay. Mayroong mga nakasulat na tulad ng malambot, maganda para sa adobo, batang edad, at maging hindi bagay para iprito. Paano nagawang magbigay ng kulinaryong katangian ang isang tao sa katawan ng tao? Paano nagawang husgahan ng isang tao ang karne ng tao na parang hinuhusgahan ang kalidad ng karne ng wagyu? At ang mas nakakatakot pa, ang bawat label ay nagpapakita ng regular na rotasyon. Mayroong tiyak na pattern. Tila may schedule ng pagkain ang ministro na ginawa ng may disiplina. Plano ba niya ang kanyang menu ng pagkain ng ilang linggo? Tinatrato ba niya ang bawat karne ng biktima na parang bahagi ng lifestyle? Nang ilagay ng team ang mga sample sa forensic bag, natagpuan nila ang mga putol na hindi maikakaila, maliliit na tadyang, putol na daliri, at maging mga splinter ng gulugod. Ilan bang kain na ang naputol-putol sa silid na ito? Bakit walang sinumang nakamoy ng kakaibang amoy? O talagang bihasa ba sila sa pagtatago ng amoy ng kamatayan? Ngunit ang rurok ng katakutan ay hindi sa mga putol na karne, hindi rin sa maliliit na buto na nakakalat na parang basura. Ang rurok ay ang 15 bungo na natagpuan na maayos na nakasalansan sa loob ng maliit na freezer. Ang ayos ay napaka-regular. Tila nagbigay ng paggalang ang ministro sa mga biktima o, mas nakakatakot, ginawa niya itong personal na koleksyon. Ang bawat bungo ay may bakas ng hiwa sa kaliwang bahagi. Parehong hiwa, parehong pattern. Tanda ba iyon ng ministro? Iyon ba ang paraan niya ng pagkakakilanlan sa bawat biktima? O ito ba ay isang uri ng ritual na kailangan niyang gawin bago lutuin? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin na parang bitag na handang kumagat sa sinumang susubukang intindihin. Nang suriin ng forensic team ang loob ng freezer, natagpuan nila ang isang maliit na libro na binalutan ng plastic upang hindi mabasa. Ang nilalaman nito ay isang listahan ng mga biktima ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagputol, kumpleto sa petsa, lokasyon ng libingan, kondisyon ng katawan, at maliliit na tala tulad ng medyo mataba, pinakamagandang bahagi ng hita. Matigas ang karne marahil dahil sa edad. Napakalambot ng batang biktima. Paano nagawang sumulat ng isang tao ng ganitong tala nang hindi nararamdaman na siya ay isang halimaw? Nakaramdam ba ng pagsisisi ang ministro o naniniwala ba talaga siya na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang personal na katotohanan na kanyang pinaniniwalaan? At ang pinakakatakot na tanong sa lahat, 15 biktima lang ba o mayroon pang ibang bungo na hindi pa natutuklasan? Habang tinitingnan ng pulisya ang brutal na ebidensya, isang anino ang bumabagabag sa kanila. Ito ba ay simula pa lamang ng isang malaking yelo? Mayroon pa bang ibang bahay o lugar na nagtatago ng iba pang labi ng mga biktima? Maaaring nahuli na ang ministro, ngunit ang kanyang madilim na sikreto ay hindi pa lubos na nalalantad. At ang refrigerator ng kamatayan ay simula pa lamang ng isang bagay na mas nakakatakot. Ang marangyang kusina ay mukhang isang profesional na kusina sa isang 5-star restaurant. Malaking kalan, premium na oven, mamahaling cutting board, matutulis na kutsilyo na may kalidad ng isang international chef. Lahat ay malinis at kumikinang na parang ginagamit araw-araw para maghanda ng mga mamahaling putahe para sa mahahalagang bisita. Ngunit ng gabing iyon, ang lugar ay naging patunay na mayroong mas madilim na bahagi ang mundo kaysa sa mismong impyerno. Sa sulok ng silid ay mayroong isang mesa ng hiwaan na may makapal na marmol. Ang ibabaw nito ay basa pa na parang kakahiwa pa lamang ng karne ilang oras bago ang pagsalakay. Naghahanda ba sila ng ulam nang dumating ang pulisya? Ang kumukulong kaldero ba ng ginulay na karne ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng huling biktima? Nasa mismong ibabaw ng hiwaan, natagpuan ng pulisya ang maliliit na kawit na bakal na karaniwang ginagamit para isabit ang karne ng baka. Ngunit dito, ang mahinang bakas ng dugo ng tao ay makikita pa rin sa mga gilid nito. Isinabit ba nila ang katawan ng tao na parang pinatay na hayop? Gaano kadalas nila ito ginagawa? At mas nakakatakot pa, nakarinig ba ang mga kapitbahay ng tunog na iyon? Sa ilalim na drawer, natagpuan ng pulisya ang koleksyon ng mga espesyal na kutsilyo. Kutsilyo pang filet, malaking cleaver, boning knife, carving knife, lahat ay napakatulis at inaalagaan. Ang bawat kutsilyo ay parang naging karugtong ng kamay ng ministro sa paggawa ng kanyang kulinaryong kabaliwan. Bakit mayroon siyang world-class na kagamitan sa pagluluto kung ang lahat ng raw materials niya ay mga katawan ng tao?
Sa gitnang istante, natagpuan ng pulisya ang maayos na nakasalansa ng mga pampalasa. Tanglad, luya, sibuyas, bawang, cloves, cinnamon, mamahaling pampalasa, at maging mga homemade na pampalasa. Lahat ay inihanda ng maingat. Ang adobo ba na ibinahagi sa mga kapitbahay ay gawa sa katawan ng tao na ibinabad sa mga pampalasa na iyon? Bakit walang sinuman ang naghinala sa masarap na lasa nito? Laging sinasabi ng mga kapitbahay na malambot ang adobo at hindi kailanman matigas. Paano hindi napansin ng sinuman o ayaw ba nilang malaman? Ang mas nagpahirap sa pagtitiwala ng pulisya ay ang pagkakaroon ng pang-araw-araw na menu na nakapaskil sa dingding. Ang menu ay naglalaman ng lingguhang iskediul ng pagluluto tulad ng isang normal na sambahayan. Gayunpaman, mayroong isang maliit na tala na nagpatigil sa lahat. Bagong ani, luto ngayong linggo, masariwa. Ani. Ano ang ibig sabihin ng ani? Itinuring ba nilang ani ang mga bangkay? Kung totoo iyon, gaano kalala ang kanilang pananaw sa buhay at kamatayan? Sa sulok ng silid ay mayroong isang upuang kahoy na may madilim na mansa na hindi pa lubusang nawala. Nagsimulang hulaan ng forensic na marahil iyon ang pinaglagyan ng biktima bago iproseso. Buhay pa ba ang biktima nang dalhin dito o patay na ang lahat ng dumating? Bakit may mga bakas ng kalmot sa sahig na parang may sumusubok na tumakas? Ang tanong na iyon ay nagpakilabot sa pulisya. Pagkatapos, may natagpuan ang mga investigador na mas masama pa. Isang handa ng plato ng pagkain sa mesa. Mainit pa ang kanin, sariwang giniling ang sili, at sa ibabaw nito ay mayroong piraso ng karne na mukhang premium na karne ng baka. Ngunit mula sa hugis at kulay nito, alam ng forensic team na hindi ito karne ng baka. Kumakain ba sila nang dumating ang pulisya? Nasisiyahan ba sila sa handa ng tao habang nag-uusap ng mga walang kabuluhang bagay? Paano nagawang kumain ng isang tao ng katawan ng tao nang walang kaunting pakiramdam ng pagkakasala? Sinubukan ng pulisya na isipin kung ano ang nangyari sa bahay na ito tuwing gabi. Ang ministro at ang kanyang asawa ay kumakain ng magkasama, nag-uusap, nakangiti, nasisiyahan sa pagkaing gawa sa katawan ng isang taong malamang na ninakaw sa libingan. Nagdasal ba sila para sa biktima bago kumain o itinuring ba nila itong biyaya? Isang bagay ang sigurado, ang kusina na ito ay hindi lamang basta kusina. Ito ay isang altar ng krimen. Isang lugar kung saan ang katawan ng tao ay ginawang pagkain. Isang lugar kung saan ang mga moral na limitasyon ay nawala. Isang lugar kung saan ang buhay ay nagtatapos ng walang paggalang. At ang pinakakatakot sa lahat ay ang katotohanang ang pamilya ng ministro ay matagal nang nagbahagi ng pagkain sa mga kapitbahay. Ang adobo na iyon, ang ginulay na karne na iyon, ang sopas na gawa sa karne na iyon. Ilan residente ang kumain ng karne ng tao nang hindi namamalayan? Ilan ang pumuri sa lasa ng kanyang mga luto? At ilan ang ngayon ay naduduwal kapag naaalala ang sarap na iyon? Ang kabanatang ito ay nagtatapos hindi sa sagot, kundi sa isang mapait na katotohanan. Lahat ay naging bahagi ng bangungot na ito nang hindi nila namamalayan. Ang silid ng interogasyon ng gabing iyon ay tahimik. Napakatahimik na ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila tunog ng isang bomba na naghihintay sumabog. Sa upuang bakal, nakaupo ang ministro na nakaposas ang mga kamay. Kalmado ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, ngunit puno ng kakaibang pananampalataya. Walang takot, walang pagsisisi. Tanging isang pananampalataya na nagpakilabot sa sinumang tumingin sa kanya. Nang tanungin siya ng investigador kung bakit puno ng karne ng tao ang kanyang refrigerator, ngumiti siya. Isang ngiti na nagpatindig balahibo sa lahat. Ginawa ko ito para sa aking kalusugan, para sa mahabang buhay. Paano nagawang sabihin ng isang tao ang pangungusap na iyon nang hindi natitinag? Paano nagawang isipin ng isang ministro, isang taong nagtuturo ng moralidad sa libu-libong tao, na ang karne ng tao ay gamot? Tinitigan siya ng investigador nang hindi makapaniwala. Ngunit nagpatuloy ang ministro, kalmado ang kanyang boses na parang nagpapaliwanag ng isang resipe. May enerhiya ang katawan ng tao. May sikreto na hindi alam ng mga ordinaryong tao. May kapangyarihan na lumalabas lamang kapag kumain ang isang tao ng karne ng kapwa niya. Ang pahayag na iyon ay yumanig sa silid. Totoo ba na naniniwala siya rito o ito ba ay isang simpleng dahilan para sa kanyang kasuklam-suklam na pag-ugali na ginawa niya ng ilang taon?
Tinanong ng investigador kung saan niya natutunan ang ganoong bagay. Tumahimik ng bahagya ang ministro at sinabing, natuto ako sa isang guro. Isang taong matagal nang wala sa mundo. Nag-iwan siya ng mga tala tungkol sa sikreto ng mahabang buhay. Sino ang guro na iyon? Totoo ba siya o nalubog na ba ang ministro sa delusyon na siya mismo ang lumikha? Nang ipakita ng investigador ang mga larawan ng bungo na natagpuan sa kanyang bahay, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Hindi siya natinag. Hinawakan pa nga niya ang larawan habang nakangiti ng bahagya. Sila ay bahagi ng aking paglalakbay. Bahagi ng anong paglalakbay? Paglalakbay tungo sa ano? Naniniwala ba talaga siya na banal ang gawaing iyon o lumampas na siya sa hangganan ng kabaliwan na hindi na malunasan? Tinanong ng investigador ang tungkol sa proseso ng pagluluto ng karne ng tao. Nagkwento ang ministro ng may pagmamalaki na parang isang chef na nagkukwento ng isang lihim na resipe. Hindi dapat lutuin ng matagal ang karne ng tao. Masisira ang tekstura nito. Ang adobo ang pinakamagandang paraan. Tinatakpan ng pampalasa ang kakaibang amoy nito. Kakaibang amoy? Paano siya nakapagsalita na parang ordinaryong pagkain lang ito? Ngunit ang pinakakakilakilabot na bahagi ay nang tanungin ng investigador kung alam ba ng kanyang asawa ang lahat. Ngumiti siya ng dahan-dahan. Naman, alam niya. Ginawa namin ito ng magkasama. Totoo ba iyon? Kasama rin ba ang kanyang asawa sa krimen? O biktima lamang siya ng manipulasyon ng kanyang asawa? Nang tanungin kung pumatay ba sila ng biktima ng direkta, bahagyang nanlaki ang mata ng ministro. Sa unang pagkakataon, may lumabas na ekspresyon na hindi mabasa. Mayroong ilan na hindi dumaan sa libingan. Ang sagot na iyon ay nagpatigas sa buong silid. Ilan? Ilan ba? Sino sila? Nasaan ang kanilang mga katawan? Ang tanong na iyon ay nakabitin na parang madilim na anino na lumamon sa lahat ng katahimikan. Walang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo. Walang nakakaalam kung nagtatago siya ng iba pang biktima. Ang malinaw ay nagbukas ang kanyang pag-amin ng pinto tungo sa mas malalim na katakutan. At napagtanto ng lahat ang isang bagay, ang ministrong ito ay hindi lamang isang kriminal. Siya ay isang taong naniniwala na ang kanyang krimen ay katotohanan. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa isang ordinaryong mamamatay tao. Iba sa kanyang asawa, nakaupo ang asawa ng ministro sa silid ng interogasyon na may maputlang mukha at walang laman na mata. Ngunit ang kanyang takot ay hindi ordinaryong takot. Mayroong isang bagay sa likod ng kanyang mga mata. Isang bagay na nagbago. Isang bagay na marupok ngunit din madilim. Biktima ba siya o bahagi ng kakilakilabot na iyon? Nang hilingin ng investigador na magkwento siya, nabasag ang kanyang boses na parang isang taong sumusubok lumaban sa dalawang panig ng kanyang sarili. Lahat ay nagbago matapos magkasakit ang asawa ko. Bulong niya, halos mamatay siya at nang gumaling siya, hindi na siya ang dating tao. Nagdulot ba ang sakit na iyon ng kabaliwan? Mayroong ba na nagmanipula sa kanila? Sino ang misteryosong taong tinutukoy ng kanyang asawa bilang guro? Nagpatuloy ang asawa na nanginginig ang boses. Nagsimula siyang maniwala na ang karne ng tao ay gamot. Sa simula, hindi ko alam, ngunit nang matagpuan ko ang mga putol na karne sa kusina, nawalan ako ng malay. Bakit hindi niya agad inireport sa pulisya? Bakit siya nanatili? Nang tanungin siya ng investigador, umiyak ng malakas ang babae. Takot ako. Sabi niya, kung lalaban ako ang magiging huling bahagi ng kanyang gamot. Banta ba iyon o talagang handa ang ministro na kainin ang sarili niyang asawa sa isang punto? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak ay mayroong pag-amin na nagpatigil sa lahat. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula akong maniwala. Nagsimula akong makaramdam ng lakas. Naramdaman kong mas malakas ako kaysa dati. Totoo ba na naramdaman niya iyon o ito ba ay epekto lamang ng sapilitang sugestyon? Nang ipakita ng pulisya ang larawan ng bungo sa freezer, inialis ng babae ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit ang nakakagulat ay ang sumunod na pangungusap. Ayoko sanang pumatay ng sinuman pero tumulong ako sa pagluluto. Bakit siya tumulong? Lubos na ba siyang nakontrol o nagsimula na ba siyang masiyahan sa kakaibang bagay na iyon?
Tinanong ng investigador kung mayroon bang biktima na hindi galing sa libingan. Matagal na nanahimik ang babae, maputla ang mukha na parang patay. Mayroong isang binata, mahinang sabi niya. Dumating siya para mag-aral ng pagbabasa ng Koran. Sabi ng asawa ko, pinili siya ng Diyos. Hindi na umuwi ang binata na iyon. Isa ba siya sa mga buhay na biktima? Ibinahagi rin ba ang kanyang karne sa mga kapitbahay? Ang tanong na iyon ay yumanig sa buong silid. Pagkatapos ay sinabi ng babae ang isang bagay na nagpatindig balahibo sa lahat. Napanaginipan ko na nandyan pa rin sila sa bahay. Nakatayo sila sa kusina. Nakatingin sila sa akin. Hindi sila nagsasalita, nakatingin lang. Pagsisisi lang ba iyon o mayroong ba na mas madilim na bumabagabag sa bahay na iyon? Nang tanungin ng investigador kung nagsisisi ba siya, umiyak ang babae, ngunit ang kanyang huling sagot ay lubhang nakakagulo. Nagsisisi ako, pero natatakot din akong huminto. Takot huminto. Takot huminto sa ano? Bakit siya takot huminto? Naniniwala ba siya na masisira ang kanyang katawan kung hindi na siya kakain ng karne ng tao? Ano man ang sagot, isang bagay ang malinaw, ang babaeng ito ay hindi lamang saksi, hindi lamang biktima. Siya ay bahagi ng kabaliwan na lumago sa loob ng bahay na iyon. At ang tanong na hindi pa nasasagot ay kung hindi sila nahuli, patuloy ba silang magluluto o naghahanap ba sila ng susunod na biktima? Ang forensic building ng gabing iyon ay puno ng tunog ng pagtatype, mga teleponong nagri-ring, at mabibigat na hininga ng mga investigador. Ang mga bungo at buto na natagpuan sa bahay ng ministro ay ngayon ay nakahanay ng mahaba sa isang bakal na mesa. Ang bawat bungo ay tila nakatitig sa mga investigador na may tanong na hindi nila masagot, bakit kami? Paano kami napunta sa kusina ng isang ministro? Sinimulan ng mga forensic technician ang proseso ng pagkakakilanlan. Isa-isa, lumabas ang mga ZT code sa screen ng computer at ang mga resulta ay nagpatahimik sa lahat. Ang unang bungo ay pag-aari ng isang 70 taong gulang na lalaki na wala mula sa kanyang libingan 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang bungo ay pag-aari ng isang 16 na taong gulang na binata. Ninakaw ang kanyang bangkay 5 buwan matapos siyang mamatay sa isang aksidente. Ang pangatlong bungo, isang batang babae na inilibing sa ibang sementeryo. At ganoon din ang mga sumunod. Paano nagawang magmula sa iba't ibang lokasyon ang lahat ng biktima? Bakit pinili sila ng ministro? Kailangan lang ba niya ng sariwang bangkay o mayroon siyang partikular na pamantayan na hinahanap? Ang bawat resulta ng pagkakakilanlan ay nagbubukas ng bagong kwento na nagpapakaba sa sinuman. Maraming pamilya na matagal nang iniisip na ligtas ang libingan ng kanilang kamag-anak ang ngayon ay kailangang tanggapin ang katotohanang ang katawan ng kanilang mahal sa buhay ay naging pagkain. Paano nila matatanggap ang katotohanang ito? Paano nila mabubura ang trauma sa kanilang isip na ang karne ng kanilang pamilya ay marahil naging adobo na ibinahagi sa mga kapitbahay? Natagpuan ng investigador ang isang nakakabahala na pattern. Karamihan sa mga biktima ay bagong patay, walang gaanong pamilya, at nasa mga libingan na binabantayan ng ilang tao. Sadyang pinili ba ng ministro ang mga bangkay na hindi binabantayan? Sinusubukan ba niyang bawasan ang panganib na mahuli? O naniniwala ba siya na ang sariwang bangkay ay nagbibigay ng mas malaking benepisyo sa kanyang katawan? Ngunit may mas nakakatakot pa. 5 bungo ang hindi tumugma sa datos ng nawawalang bangkay mula sa anumang libingan. Walang ulat ng pagnanakaw, walang pagkakakilanlan, walang talaan ng paglilibing. Sino sila? Saan sila galing? Sila ba ay biktima ng direktang pagpatay? Ang tanong na ito ay yumanig sa buong team. Kung 5 biktima ang hindi galing sa libingan, nangangahulugan iyon na ang ministro at ang kanyang asawa ay marahil hindi lamang nagnanakaw ng bangkay. Maaaring pumatay sila. At mas nakakatakot pa, ilan pa ang biktima na hindi kailanman natagpuan. Sa isa sa mga bungo, natagpuan ang isang kakaibang bitak na pinaniniwala ang resulta ng trauma mula sa isang mapurol na bagay. Sa isa pang bungo, natagpuan ang mga bakas ng hiwa na ginawa habang buhay pa ang biktima. Imposibleng mangyari ang mga bakas na iyon sa isang patay na katawan. Sila ba ay pinahirapan muna? Naging lugar ba ng pagpapahirap ang bahay bago ang pagputol? Nang sinubukan ng investigador na pagsamahin ang lahat ng ebidensya, isang nakakatakot na larawan ang lumabas.
Ang ministro ay hindi lamang kumakain ng ninakaw na karne ng tao, bilang gamot, gumawa siya ng isang sistema. Isang sistema na tumakbo ng ilang taon, nakatago, maayos at madilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malaking tanong pa rin ang hindi nasasagot, sino ang susunod na biktima kung hindi sila nahuli? Nang kumalat ang balita, ang marangyang komunidad kung saan nakatira ang ministro at ang kanyang asawa ay naging isang zone ng takot. Ang mga kapitbahay na dati ay pinupuri ang kabaitan ng mag-asawa ay ngayon ay nanginginig sa harap ng kamera ng pulisya. Isinalaysay nila kung paano madalas magbahagi ng pagkain ang pamilya ng ministro, lalo na ang adobo, ginulay at sopas na gawa sa karne na laging malambot, hindi kailanman matigas. Ngayon, ang salitang malamboti ay naging isang sumpa na bumabagabag sa kanila. Isang may bahay ang nakahawak sa kanyang bibig habang umiiyak ng histerikal. Madalas akong kumain ng adobo na iyon. Ang mga anak ko rin. Paano hindi ko alam? Paano namin nakain iyon? Paano nila napagtanto na ang pagkain na iyon ay galing sa katawan ng tao? Paano naisip ng isang tao na ang isang mabait na kapitbahay ay may kusina pala na kasing sama ng katayan ng hayop? Isang ama na madalas tumulong sa bakuran ng bahay ng ministro ang nagsabing umiiyak. Lagi niya akong binibigyan ng ginulay tuwing Biyernes. Naramdaman kong iginagalang ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung iyon ay isang anyo ng manipulasyon o kung talagang naramdaman ng ministro na ang pagbabahagi ng karne ng tao ay isang gawa ng kabutihan. Isang kapitbahay naman ang nagkwento ng mas nakakakilabot. Minsan, nakaramdam ako ng kakaibang amoy sa gabi, parang amoy karne na niluluto. Akala ko, normal lang iyon. Akala ko, nagluluto sila. Pero bakit hindi ako naghinala? Bakit hindi ako nagtanong? Nilamon ng pagkakasala ang buong komunidad. Naramdaman nilang sila ay nalinlang. Naramdaman nilang sila ay marumi. Naramdaman nilang sila ay naging bahagi ng isang malaking kasalanan na hindi nila kailanman namalayan. Paano sila mabubuhay sa katotohanan ito? Paano nila mapapatawad ang kanilang sarili? Ngunit may isang testimonya na nagpatigil sa pulisya sa pagsusulat at nagsimulang magtinginan na may maputlang mukha. Isang maliit na bata ang mahinang nagsabi sa kanyang ina, sapat na malakas para marinig ng pulisya. Nakita ko si Aling Nena na nagdala ng malaking pakete sa gabi. Sabi ni Aling Nena, sariwang karne ng baka iyon. Pero nakita ko may daliri. Akala ko, nagkamali lang ako ng tingin. Isang maliit na bata ang nakakita ng daliri ng tao. Gaano katagal nilang ipinikit ang kanilang mga mata sa mga bagay na napakalinaw na? Ang kapitbahay na pinakamalapit sa bahay na iyon ay umamin na madalas niyang nakikita ang ministro at ang kanyang asawa na gising ng hating gabi. Nakabukas ang ilaw ng kusina hanggang umaga at paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Bakit walang nag-ulat? Ginawa ba silang bulag ng kabaitan ng ministro o pinili nilang manahimik dahil sa takot? Pagkatapos ay tinanong ng pulisya ang hindi maiiwasang tanong, mayroon bang residente na nakaramdam ng sakit o nakaranas ng kakaibang sintomas matapos kumain ng pagkain mula sa ministro? Ilang kapitbahay ang nagtaas ng kamay. Madalas nilang naramdaman na mas malakas sila, mas sariwa, mas masigla. Ngunit hindi nila kailanman inakala na galing iyon sa karne ng tao. Totoo ba ang epektong iyon o suhestyon lamang? Kung totoo na ang karne ng tao ay nagbibigay ng tiyak na epekto, iyon ba ang dahilan kung bakit lalong naging adik ang ministro at ang kanyang asawa? Nang kinuha ang huling testimonya, naging tahimik ang kapaligiran. Napagtanto ng mga kapitbahay ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa katotohanang nakakain sila ng karne ng tao. Napagtanto nilang sa loob ng maraming taon, namuhay sila kasama ang isang maninila. Isang maninila na nagkukubli bilang isang espiritual na bayani, nagkukubli bilang isang perpektong kapitbahay, nagkukubli bilang isang nagbibigay ng kawanggawa at hindi nila kailanman nakita na paparating siya. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang nakakatakot na tanong na bumabagabag sa isip ng lahat ng residente ng komunidad. Kung hindi nahuli ang ministro, balang araw ba ay sila ang susunod na biktima o mas masama? Malapit na ba silang maging biktima ng hindi man lang namamalayan? Ang command center ng mga investigador ng gabing iyon ay nababalutan ng isang malungkot na kapaligiran. Ang mga pader ay puno ng mga mapa, larawan ng mga biktima, mga talaan ng timeline,
at mga dokumento ng pagnanakaw ng bangkay mula sa iba't ibang sementeryo sa Maynila. Lahat ng koneksyon na nakuha sa panahon ng investigasyon ay tumuturo sa isang kakilakilabot na katotohanan. Ang krimeng ito ay nagaganap sa loob ng 10 taon nang walang sinumang nakakaalam. Paano nangyari na sa loob ng isang buong dekada, nagawang magnakaw ng bangkay, iproseso ito, kainin, at ibahagi sa mga residente ang isang sikat na ministro nang walang anumang bakas? Hindi lamang ito kapabayaan. Ito ay isang malaking pagkabigo ng lipunan, ng sistema ng seguridad, at maging ng instinto ng tao. Nagsimula ang forensic team ng rekonstruksyon taon-taon mula sa mga talaan ng telepono, mga transaksyon ng pera sa tagapagbantay ng libingan, hanggang sa pagbili ng mga propesyonal na kagamitan sa kusina na hindi normal para sa isang mag-asawang walang anak. Lahat ay nagpapakita na ang ministro ay hindi kumilos ng spontan. Plinano niya ang lahat. Bawat hiwa ng karne, bawat gabi ng pagnanakaw, bawat ritual ng pagluluto. Ngunit lumabas ang isang nakakatakot na tanong, nag-iisa ba talaga siya sa paggawa nito? Natagpuan ng mga investigador ang mga talaan ng paglilipat sa isang misteryosong account. Malaki ang halaga, regular na nangyayari, at ang ilang transaksyon ay may malalabong deskripsyon tulad ng key raw materials, special order, o night delivery. Bakit nagbabayad ang ministro sa ibang partido? Sino sila? Mayroon bang nakatagong network na nagbibigay sa kanya ng mga bangkay? Nang sinubukan ng pulisya na subaybayan ang account na iyon, may natagpuan silang mas madilim pa. Ang account na iyon ay ginagamit din para sa mga transaksyon sa ibang lungsod, gaya ng Quezon City, Caloocan, Pasig. Ang mga biktima ba ng ministro ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking operasyon o isa siya sa maraming mamimili na naniniwala sa parehong maling kaalaman sa kalusugan? Ang posibilidad na iyon ay nagpakilabot sa lahat. Sa storage room ng mga ebidensya, natagpuan ng pulisya ang isang malaking maleta na nakatago sa atik ng bahay ng ministro. Sa loob nito ay naroon ang mga damit ng nawawalang biktima, mga dokumento ng pagkakakilanlan na hindi pa nasisira, maliliit na talaan na naglalaman ng listahan ng mga biktima, at mga larawan na tila kinunan ng palihim mula sa sementeryo. Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Para ba sa tropeo o para sa alaala ng kanyang espiritual na paglalakbay? Ang mas nakakatakot, hindi pa ba puno ang maletang iyon? Nang buksan ng pulisya ang huling talaan sa maleta, natagpuan nila ang isang sulat na tila sinulat mismo ng ministro. Ang katawan ng tao ay regalo. Bawat bahagi ay enerhiya. Kung mas marami akong kinakain, mas nabubuhay ako. Paano maniniwala ang isang tao sa ganitong bagay? Nalubog ba siya sa isang kulto na siya mismo ang nagtatag? O bahagi siya ng isang madilim na paniniwala na hindi alam ng publiko? Pagkatapos ay sinuri ng mga investigador ang lumang key footage na nakatago sa bahay ng ministro. Ang isa rito ay nagpapakita ng malabo na imahe ng isang binata na pumasok sa bahay. Isang lalaki na hindi na muling lumabas. Sino siya? Siya ba ay isang buhay na biktima na hindi pa nakikilala? Kung mas malalim ang paghukay ng pulisya, mas lalong bumubukas ang bangin ng kadiliman. Ang bawat ebidensya ay nagbubunga ng bagong tanong. Ilan ba talaga ang biktima? Ilan ang hindi natagpuan? Ilan ang hindi kailanman naiulat na nawawala? At ang pinakabinabagabag sa lahat, mayroon pa bang susunod na biktima na naghihintay ng kanyang turno bago ang pagsalakay? Ang katotohanan iyon ay malakas na tumama sa buong pangkat ng investigasyon. Hindi lang sila nakaharap sa isang solong kriminal. Maaaring nakaharap sila sa isang malaking kababalaghan na nakatago sa likod ng maskara ng moralidad, relihiyon at kabutihan. At habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang umalinggaw sa silid ng investigasyon. Ang ganitong impyerno ba ay nasa isang bahay lamang o mayroon pang ibang bahay na nagtatago ng katulad na kadiliman? Tahimik na ngayon ang residential complex. Ang bahay ng ministro ay nilagyan ng police line. Madilim ang mga bintana nito, selyado ang mga pinto. Ngunit tila ang mga anino ng mga biktima ay nagpapalipad-lipad pa rin sa loob. Bawat isa na nangahas lumapit ay umamin na nakaramdam ng malamig na hangin. Tila ang dose-dose ng kaluluwa na niluto sa kusina ay nakatingin pa rin, humihingi ng sagot na hindi nila kailanman nakuha. Sa conference room ng press, inihayag ng pulisya ang pansamantalang resulta ng investigasyon. Gayunpaman, tuwing sinasagot nila ang isang tanong,
1-0 bagong tanong ang lumalabas. Nagkagulo ang publiko. Sakop ng pambansa at pandaigdigang media ang kasong ito. Tinanong ng mga tao kung paano nangyari ang ganitong bagay nang walang sinumang nakakaalam sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang tanong na mas nakakatakot, nag-iisa ba talaga ang ministro sa paggawa nito? Napatunayan na tumulong sa pagluluto ang kanyang asawa. Nakipagtulungan ang tagapagbantay ng libingan sa pagnanakaw ng bangkay. Ang misteryosong account ay nagpakita ng mga transaksyon sa ibang partido at ang mga talaan ng ministro ay tumuturo sa isang madilim na aral na hindi alam ang pinagmulan. Kung mayroong guro na nagturo sa kanya, sino ang guro na iyon? Buhay pa ba siya? Mayroon pa ba siyang ibang estudyante? Mayroon pa bang ibang bahay na naging kusina ng kamatayan tulad nito? Ang tanong na iyon ay nagpatakot sa publiko. Kung ang isang iginagalang na ministro ay nagawang gawin ang lahat ng ito, paano naman ang ibang tao na mayroon ding posisyon, impluwensya o kakayahang magtago ng mga sikreto? Sa gitna ng pagkalito, isang residente ang nagulat na nakasalubong niya ang isang taong may dalang malaking pakete na lumabas mula sa bahay ng ministro, 1 taon na ang nakalipas. Isang estranghero, hindi kilala, hindi kamukha ng tagapagbantay ng libingan. Sino ang taong iyon? Ano ang kanyang papel? At sa puntong ito, mas lalong lumalim ang katakutan. Samantala, may natuklasan ang forensic team na mas nakakatakot pa sa basement ng bahay. Isang piraso ng papel na nakakabit sa likod ng aparador. Ang papel na iyon ay naglalaman ng sulat kamay ng ministro, kung ako ay mabibigo, may magpapatuloy. Magpapatuloy sa ano? Ang gawaing pagkain ng tao, ang maling paniniwala, o ang kakilakilabot na eksperimento na hindi pa tapos. Ang salitang imagpapatuloy ay nagbago ng lahat. Hindi niya tiningnan ang kanyang ginagawa bilang isang krimen. Tiningnan niya ito bilang isang misyon, isang madilim na pamana na dapat ipagpatuloy. Ngunit, sino? Mayroon ba siyang estudyante? Ipinagpatuloy ba ng kanyang asawa ang kanyang mga turo? O mayroong ba sa labas na hindi pa naabot ng investigasyon na naghihintay ng tamang oras upang kumilos? Sa pagtatapos ng investigasyon, inamin ng pulisya na mayroong mga bungo na hindi pa nakikilala, mga bangkay na hindi tumugma sa anumang talaan. Nangangahulugan iyon na mayroong mga biktima na hindi nakalista, mga biktima na walang pangalan, mga biktima na marahil ay hinahanap pa rin ng kanilang pamilya hanggang ngayon. At isang huling katotohanan ang nagpatigil sa buong bansa. Ang bilang ng mga biktima na natagpuan ay hindi tumugma sa bilang ng mga talaan ng biktima na sinulat ng ministro. May kulang na 3 pangalan. 3 biktima ang hindi natagpuan, 3 bangkay ang wala sa bahay, 3 kaluluwa ang nawala ng walang bakas. Saan sila nagpunta? Sila ba ay itinago? O naging bahagi na ba sila ng huling handa bago ang pagsalakay? Walang nakakaalam. At sa katahimikan ng mahabang gabi, lumabas ang tanong na mas madilim kaysa sa lahat ng nakaraang tanong. Kung ang katotohanan lamang ay ganito kadilim, ano pa ang hindi na ilalantad? Ang kasong ito ay maaaring isara sa papel, ngunit ang misteryo nito ay hindi kailanman lubusang natapos. Dahil sa isang lugar, kung sa Manila man o sa ibang lungsod, maaaring mayroon pa ring naniniwala na ang karne ng tao ay nakakapagpagaling at marahil ay may naghihintay na pumalit. Nang gabing iyon, hindi talaga natulog ang Manila. Nakabukas ang mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanilang liwanag ay tila pinadilim ng ulap ng katakutan na bumabalot pa rin sa isipan ng mga tao. Ang balita ng pagkatuklas ng karne ng tao sa bahay ng isang ministrong iginagalang ay nagbukas ng isang malaking sugat. Isang sugat na hindi lamang galing sa krimen, kundi sa pagtataksil sa tiwala. Sa likod ng trahedya na iyon, lumabas ang isang mas malalim na tanong. Paano nagawang malinlang ng ganito kadali ang isang bansa na kasing laki ng Pilipinas? Isang bansa na laging ipinagmamalaki dahil sa mga pagpapahalaga nito sa pamilya at moralidad ng maskara ng kabanalan? Nang hampasin ng hangin ng gabi ang mga puno, bumalot ang pakiramdam ng pagkakasala at katakutan sa bawat bahay. Hindi lamang dahil sa hindi sinasadyang pagkain ng karne ng tao ng mga tao. Mayroong mas nakakatakot pa. Pinayagan nilang lumago ang kadiliman sa gitna nila at hindi nila namalayan. Pinuri nila ang isang taong lumabas na naglinlang hindi lang ng isang pamilya, hindi lang ng isang komunidad, kundi ng buong bansa.
At dito nararamdaman ang pinakamahalagang mensahe na ang kabutihan ng bansang ito ay hindi lang tungkol sa kung gaano karaming simbahan ang nakatayo, kung gaano karaming sermon ang naririnig, o kung gaano kadalas umingiti ang isang tao sa kanyang kapitbahay. Ang tunay na kabutihan ng bansang Pilipinas ay ipinanganak mula sa tapang na makita ang katotohanan, kahit na nakakatakot ang katotohanan na iyon. Ipinanganak mula sa kakayahang bantayan ang isa't isa, hindi para maghinala, kundi para tiyakin na walang kadiliman na lumalago ng tahimik. Nang gabing iyon, isang ina ang nakaupo na yakap ang kanyang anak habang sinasabing nanginginig ang boses, "Anak, huwag kang magtiwala sa mga tao dahil lang sa mukha silang mabait. Ang mabait ay ang puso, hindi ang mukha." Simple ang pangungusap na iyon, ngunit umalinggaw ito sa buong bansa. Isang paalala na ang bansang Pilipinas ay hindi dapat husgahan ang kabutihan batay lamang sa mga salita at hitsura, kundi sa tunay na responsableng mga kilos. Dahil sa kasong ito, hindi lang tao ang kinain ng ministro, kinain niya ang tiwala ng bansa. Mayroong lumabas na pambansang kahihiyan, galit, takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng damdaming iyon, mayroong isa pang bagay na dahan-dahang sumisingaw, ang diwa na hindi nahahayaan na mangyari pa ito. Dahil ang isang dakilang bansa ay hindi isang bansang hindi kailanman nakaharap sa trahedya, kundi isang bansang natuto mula sa trahedya na iyon. Sa conference room ng universidad, nagtipon ang mga estudyante ng batas, medisina, at social sciences na mailuha sa mata upang talakayin ang kasong ito. Hindi lang nila ito nakita bilang isang krimen, kundi bilang isang malakas na sampal sa henerasyon ng kabataan, na sila, bilang mga tagapagmana ng bansa, ay hindi dapat maging pabaya. Na dapat nilang tiyakin na ang Pilipinas ay hindi na magiging matabang lupa para sa manipulasyon, pandaraya, at pang-aabuso sa moralidad. Kung hindi tayo mag-iingat, sabi ng isang estudyante na nanginginig ang boses, tayo ang maaaring maging susunod na biktima, hindi bilang mga bangkay, kundi bilang isang bansa na nawalan ng pagkakakilanlan. At doon lumabas ang tunay na nasyonalismo, hindi mula sa watawat na iwinawagayway, hindi mula sa awit na inaawit, kundi mula sa kamalayan na ang pagprotekta sa isa't isa ang pinakatunay na anyo ng pagmamahal sa bayan. Ang nasyonalismo ay hindi lang tungkol sa paglaban sa mga mananakop mula sa labas. Minsan, ang nasyonalismo ay ang tapang na labanan ang kadiliman na lumalago mula sa loob, mula sa puso ng mga tao na nawala ng direksyon. Matagal nang ipinagmamalaki ng bansang Pilipinas ang pagtutulungan. Ngunit ang kasong ito ay nagturo na ang pagtutulungan ay hindi sapat para lang magtayo ng tulay, paaralan o bahay. Ang pagtutulungan ay dapat ding naroroon sa pagbabantay sa moralidad ng kapwa. Dahil kapag tahimik ang lipunan, lumalago ang kadiliman. Kapag nagtitiwala ang lipunan ng walang nakikita, lumalago ang pandaraya. Kapag ginagalang ng lipunan ng walang kritisismo, makapagtatago ang kabulukan sa likod ng ngiti. Ngunit mula sa trahedyang ito, may isang maliit na ilaw na sumiklab, isang bagong kamalayan. Ang kamalayan na ang bansang Pilipinas ay dapat muling buhayin ang mga pagpapahalaga na matagal nang pinupuri. Mga pagpapahalaga na hindi dapat manatiling slogan, kundi dapat maging aksyon. Mga pagpapahalaga tulad ng katapatan, tapang, malasakit, at pagiging sensitibo sa mga hindi normal na bagay. Isang ama na dati ay tumanggap ng adobo mula sa ministro ay ngayon ay nakatingin sa langit sa gabi habang bumubulong. Naramdaman kong may kasalanan ako dahil hindi ako nagtanong kailanman. Nahihiya ako bilang isang mamamayan dahil naging pabaya ako. Ngunit ang mga luhang bumagsak ay hindi lamang sa kanya. Ang mga luha na iyon ay mga luha ng isang bansa na napagtanto kung gaano kadali silang nalinlang ng huwad na kabutihan. Ngunit ang mga luhang iyon ay naging panunumpa rin. Isang panunumpa na mas magiging mapagbantay ang bansang ito. Isang panunumpa na hindi nahahayaan ng bansang ito na lumago ang krimen ng tahimik. Isang panunumpa na bawat mamamayang Pilipino ay may responsibilidad na pangalagaan ang isa't isa, hindi lamang sa panalangin, kundi sa tapang na kumilos. Sa likod ng kakilakilabot na ito, mayroong isang moral na mensahe na tumago sa buto, na ang kadiliman ay hindi ipinanganak mula sa malalaking krimen, kundi mula sa katahimikan ng mabubuting tao. Nagawa ng ministro ang lahat ng iyon hindi dahil malakas siya, hindi dahil mahusay siya, kundi dahil masyadong nagtiwala, masyadong tahimik, masyadong takot magtanong ang mga tao sa paligid niya. At hindi na dapat manahimik ang bansang ito. Ang tunay na nasyonalismo ay hindi tungkol sa pagsigaw ng malaya sa political stage.
Ang tunay na nasyonalismo ay ang paggawa ng tama, kahit na nakakatakot, kahit na ito ay nagpapabago sa atin mula sa iba. Dahil ang isang malayang bansa ay hindi isang bansang walang banta. Ang isang malayang bansa ay isang bansang hindi kailanman sumusuko sa paglaban sa banta, maging mula sa labas o mula sa loob. Nang gabing iyon, sa katahimikan na bumabalot sa Manila, naririnig ang mahinang panalangin mula sa bawat bahay. Mga panalangin na hindi lamang para sa mga biktima, kundi para sa buong bansa. Mga panalangin upang manatiling matatag ang Pilipinas sa harap ng kadiliman at upang wala ng maskara ng kabutihan ang makapagtatago ng halimaw. At sa gitna ng mga panalangin na iyon, isang moral na mensahe ang pinakamalinaw na naririnig. Ang bansang Pilipinas ay dapat maglakas loob na makita ang katotohanan, kahit na nakakatakot ang katotohanan na iyon. Dapat maglakas loob na magsalita, kahit na ang boses na iyon ay humahamon sa maraming tao. Dapat maglakas loob na pangalagaan ang moralidad ng bansa, kahit na ang moralidad na iyon ay ginugulo ng takot at kadiliman. Dahil kung hindi matututo ang bansang ito mula sa trahedyang ito, isang mas malaking trahedya ang naghihintay sa susunod na kabanata ng kasaysayan. At dito naroon ang puso ng tunay na moral na mensahe, hindi masisira ang Pilipinas ng mga halimaw na nakikita. Masisira lamang ang Pilipinas kung pipiliin ng mabubuting tao na manahimik. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Sana'y pagpalain kayo ng Diyos ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng biyaya, at walang katapusang saganang kayamanan.